naman makakasama natin si Freddy Abando para sa Nation in Motion dahil nakapanayam niya si Secretary Proceso Alcala ng Department of Agriculture. Panoorin po natin ito. Every country aspires to be self-sufficient in food, and one of the major targets of the Agriculture Secretary Proceso Alcala is self-sufficiency of rice by 2013. Magandang umaga po ba ang tinitingnan ng Secretary? Kapag tinitingnan natin po yung programa niyo, kaya po ba natin yung self-sufficiency? Opo, actually po, gusto ko pong i-correct ng kaunti, hindi lang po rice, kundi food staple po. Actually, ito po yung isa sa mga fine-tuning na ginawa natin. Ang bansang Pilipinas po, kung babalikan natin ng kwento, ay hindi po tayo nagkailangan sa bigas. Hindi kasama po yung root crops, kasama po yung saging, kasama po yung white corn. 14 million Filipinos po ang kumakain. So, according to the roadmap, after 2013, talaga po yung kasapatan ay atin na pong makakamit. Sir, let's go back to 2012. Maganda ang performance ng agrikultura, pero meron lang sektor na hindi naman kasing ganda ng performance ng palay production. Actually po, nung nakaraan pong taon, ang performance po natin ay excelente po pagdating sa palay production. Actually po, 8.6% ang in-exist po natin at sobrang taas po nito. We've reached the 18.3 million metric tons of palay as we have predicted. Dapat po yung inaabot natin para maabot natin yung food staple sufficiency program. Yung pong sinasabi niyong hindi nabot is only in the fisheries sector na 0.04% lang po. Wala pong 1% ang negative na lang yan. But it comes from a negative 3.6% noong 2000. So, this time, as promised by the Director of Fisheries, na within this year, 2013, ay magsisiro-siro po tayo by first semester, and then from that time on, magpa-positive na po ang production ng fisheries subsector. So, magkano ang budget niyo this year? Ang budget po na kagawa ngayon as a whole is na abutin ng 76 billion pesos po. Kapag ninyo yung budget ninyo kung yun, how do you equally divide it to ensure there is equitable distribution para naman hindi naiiwan ang ilang sektor? Actually po, hindi po hinahati-hati lang ito na para bang tayo naghahati-hati ng karne. Hindi po. Bago po kami mag-submit ng proposed budget, ay mayroon na pong consultation na nangyari sa ibaba at na-prioritize na po namin yung mas kukunting magiging gastos ng pamahalaan, ngunit mas malaki po ang balik sa ating pong pamayanan. Now, when you, let's go back po sa palay production. Na-mention ninyo nung nakarang taon, may ilang areas na nagkakaroon ho tayo ng tatlong cropping sa ilang areas. Dala ho ba nito ng malawakang irrigation program ho ninyo at ng Pangulo? Tama po. Ito po yung resulta na ng ibinigay na trust sa atin ng pamahalaan kung saan ang ating pong irigasyon ay mas pinagbuti po natin. At this year, part po ito ng programa para ma-attain naman natin yung 20 million metric tons na mas pinalawak po namin yung mag-early cropping. After this dry cropping, automatic po, didiretso po kami ng mas maaga para makapag-target po ng not less than 300,000 hectares na early cropping. At after this, siguro po ay marami rin sa buong bansa ang magtataya ng ikatatlong pagtatanim. Yung corn ho, may problema ho sa Amerika, drought. In the past, we usually import from there. Pero sinabi ho ninyo, maganda ho ang production ng last year. Will this continue this year? Opo, highest ever yield po ng corn tayo this 2012. Na-attain po natin ay more than 7 million metric tons ng corn. Actually po, buhat ng Pilipino matuto magtanim ng corn, ay ito po yung pinakamataas na harvest. But we have established a better roadmap starting this year na kung saan we are even targeting na makapag-export na rin po tayo ng sobrang corn na ating pong i-harvest. Sa coconut po? Sa coconut po,
ito po ang isang programang dapat nating tutukan. Dapat po ay mag-isip tayo ng mas may industrial use ng coconut na hihigit pa po doon sa crude coconut oil na ating iniluluwas sa Rotterdam at sa Amerika. Yung pong presko na magiging parallel production po para sa coconut ay atin pong bibigyan ng special na tutok. Yung replanting ho, ang sinabi ho ni Administrator Euclides Forbes, yung programa ho ninyo is going to break the record of trees replanted by past administrations under your watch and under the President. Actually, as of now po ay na-break na po natin. But records are made to be broken. That's why So you will continue, we will try to continue and try to expand that more. Yung sa banana po. Sa banana po, yung pong tinamaan tayo ng bagyo, talaga pong malaking sira. Ngunit as we have projected na ito po ay makaka-recover after 10 to 12 months. But we are getting good results na doon sa ating ni-rehabilitate. Some of the areas will recover after 8 months. Sir, if you talk about climate change, nakita naman ho natin dala ng bagyo like Typhoon Pablo, yung nagiging impact. Naka-forecast na ho ba sa mga projections ninyo kung ano ang pinsalang idudulot ng mga typhoon sa taon na ito? Actually po, part ng programs ng ating pong paglalagay ng budgeting, yung pong magiging resilient po ng mga programa sa climate change. So, kinonsider po natin ito. Now, if there is any problem na, any concern ho ninyo na kailangan kailangan magsama-sama ho yung ating mga farmers at ang kagawaran ho ninyo para ma-resolve ang mga problema na ito? Opo, alam po naman natin na ang programa po ay nilalatag lang ng pamahalaan. Ngunit at the end of the day, it's the farmers and the fisher folks who will decide para po sa kanilang kinabukasan. So, nandito po ang pamahalaan, nandito po ang kagawaran. Patuloy po makikinig sa ating mga magsasaka at mangingisda. Would you say the incomes are better, no, Secretary? 100% po na better sapagkat they're getting more products, so mas malaki po yung kita. Importation pala, may importation ho ba tayo this year? If ever na NFA Council will decide, it will not be, I think, it will be just in between 150 to 200,000 metric tons. So you're confident na kayang-kaya ho natin this year? After this year po, no more importation. But gusto ko po na ibalita sa ating mga tagapanood na within this quarter, we will export yung pong high quality rice. Ilan metric tons naman ho? Chine-check po namin. Next week po, papunta po isang team, Hong Kong at Macau. At the same time, didiretso rin po itong team para sa pagmamonitor kung ilan po yung ino-order ng United Arab Emirates at ibang bansa po sa Middle East, kasabay po yung sa Amerika. So, ilan bansa ho yun ang tinitinan nyo? We are looking at between 6 to 10 countries na pwede po nating gawing test market. Okay. Maraming salamat po, Secretary. Agriculture Secretary Proceso Alcala here on Nation in Motion. This is Freddie Abando saying a pleasant day.